Ay, ang hirap. Hindi kasi ko nakapag-react sa mga video kong nakuha o nakita nung nakarang mga araw. So, sa bagay, mga oras na nagdaan kasi, alam nyo, nagkaroon din ako ng hindi magandang pakiramdam sa aking sarili. Hindi sa sarili ko kasi ako kasi mayroon akong vertigo. So umatake sa akin kahapon at saka ngayon. Kaya kahapon gusto ko mag-react sa mga nakita kong mga video. Pero hindi ko kayang gumawa ng mga reaction kasi hilong-hilo ako eh. Kaya sabi ko pagpaliban ko muna to. Ay, ang dami ko dapat na gagawa ng mga reaction sa nakikita kong mga video patungkol ho sa atin sa Pilipinas. Kaya sabi ko, mag-ipon muna ako ng lakas o kaya magpa-doktor muna ako kasi itong vertigo kasi 3 years na ho to sa nasa akin. Tapos bukod dun sa vertigo, nagkaroon pa ako ng medyo mataas ang aking dugo, high blood. Kaya sabi ko, hindi to pwede, kaya ko pahinga muna talaga yung katawan ko. Siguro pagod o na sa mga nakaraang araw kasi galing tayo sa Semana Santa. At ang trabaho namin is tuloy-tuloy pa. Ang trabaho namin dito, wala kaming pahinga talaga sa trabaho. Kahit Holy Week ay tuloy-tuloy yung trabaho namin dito. So, sa aking pagva-vlog kasi, hindi ko sabihin sa inyo ulit na ako isang vlogger. Maraming sa akin dyan na vlogger ako. Excuse me, hindi ako vlogger. Nagre-react lang ako dito. So, nakataon lang naman siguro ng aking mga opinion, ang aking mga reaction dito ay nagkaroon din siguro ng pananaw ang ibang tao. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. At ito pa, umabot tayo ng 82,000 na sa ating subscribers. So maraming salamat sa inyo. At bukod dyan, tsaka na ako magpasalamat sa inyo na kung umabot na tayo talaga doon sa 100,000. Yun ang target ko na. So siguro maano ko na sana marating natin yung 100,000. Yun ang balak ko. Yun ang plano ko. Sa inyong suporta ngayon, sa walang sawa hong suporta na nandyan kayo lagi sa inyong mga tiwala sa akin. Maraming salamat sa inyo mga ka-DDS. Ako po ay tuloy-tuloy lang ho sa aking reaksyon sa ating dating Pangulo, opinion sa ating dating Pangulo, opinion po sa ating mga nakakarami. At nakikita natin ngayon sa ating bansa na hindi maganda ang mga bagay, na majority is 80% ho hindi maganda, nakikita ko. So ito yung video ngayon. Dito tayo sa video na nakikita ko na itong si Attorney Kaufman, may interview siya. Hindi mainstream media ang nag-interview sa kanya. Na tinawag itong si Conte, ito yung abogado ng ICC na representative ng Pilipinas sa ICC, ito si Conte at saka itong si Butoyan. At ito yung nangyari ngayon sa akin. Parang nawalan ako ng pakiramdam na mayroon pala akong hindi magandang pakiramdam ngayon. Parang nabuhayan ang dugo ko nung nakita ko itong video niya. So maraming salamat Mr. Kaufman, Attorney Kaufman, sa yung video na sinir sa iba na in-interview to siya kung ano ang pakiramdam niya doon sa lumabas na balita last day na ni-reject ang kanyang request na manghingi ng identification doon sa magiging tawag nito, itong magiging witness sa pamagitan nitong abogado si Conte at saka itong si Butoyan. So itong video na to, panoorin nyo at dito matutuwa tayo lahat dito. Hindi ko to i-share sa inyo na natutuwa ako dito. Tutuwa talaga ako nito kasi sabi ko, fight talaga ang ating abogado na foreigner na abogado, si Attorney Kaufman. So, ito yung video. It's okay? Yeah. Hi, sir. Attorney, how are you? And Good how's morning. PRD? He's doing well? He's in good spirits. Okay, thank you. And does PRD have any message for the Filipino people now that May 12 election are fast approaching? He asked for calm and restraint. He knows that there are elections in the offing. He knows that the people are very interested in his welfare. Mm-hmm. And he also knows that there is a tendency, perhaps, for people to get excited and not to respect the judicial process. He insists that the judicial process be respected, that there be no interference in that at all. Thank you, Attorney. And
Attorney, how do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Yeah. So do you think the ICC sets dangerous precedent by relaxing documentary requirements, particularly in highly politicized cases like this? Once again, this whole issue of it being a dangerous precedent is not something that we created. It's something that's in the minds of Joel Butian and others. Thank you, Attorney. And lastly, Attorney, what is your message to the Filipino people closely watching the process unfold? Respect the judicial process, respect the judges, and respect former President Duterte's right to a fair trial. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Attorney, can I ask another one? Sir, may we ask if you have already applied for PRRD's interim release? Once again, I'm not going to comment on the chronology of that request. There will be a request for interim release in due course, but as I said many times before, certain conditions have to be ripe for that interim release to take place. And it's the judges who ultimately decided. Sir, do you think that our former president will be brought back to the Philippines before the confirmation of charges on September 23rd? I certainly hope so. In fact, I can't understand why he is here. He's a Filipino citizen. Yeah. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Yeah. Why is there not a Filipino judge who is trying him? Yeah, exactly, sir. Because that's the sentiment of a lot, if not most of the Filipinos, that he is illegally detained here and that our judicial system is fully functioning well. So we don't understand why the ICC actually took cognizance of what's happening right now. Yes, I fully sympathize with that sentiment entirely. Thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, nagpasalamat ako. Akala ko nga noong last kong gawa ng video nito kay Attorney Kaufman, naalala nyo ba yon na meron akong ginawa nito na parang umaray to si Conte. At pagka the following day, nung kailan ba? Di ko na matandaan kung ano na, parang ni-reject nga, hindi sinang ayunan. Pero ito ngayon, mismo si Attorney Kaufman ang nagsabi na hindi ni-reject ang kanyang request na identification, SSS or passport, something ganon. So nabuhayan ako ng dugo. Sabi ko, gumaling ako bigla sa naramdaman ko sa aking vertigo. Dahil nakikita ko tong video na to, sa tuwa ko, sabi ko, ang laking chance talaga na itong abogado na to na magkaroon talaga ng hustisya ang ating dating presidente. At ako'y naliwanagan talaga sa sinabi niya. At tinawag pa, napahiya sobra dito si Attorney Conte at saka ito isang abogado si Butuyan. At ang sinabi nga, sinungaling. Tinawag niya sinungaling itong mga activist, ha? Sinabi pa niya, activist lawyer. Nakakaiya naman ito si Conte. Ay naku, Conte, ano kayang reaksyon ni Conte nito bukas kung mapanood niya itong video na to ni Attorney Kaufman na may sinasabi niya dito na hindi totoo na tinanggihan siya ng ICC na yung hiningi niya na mga identification. So, ganito ba kalawak ang abogada na to? Makikita ko, ganito ba i-apply pa rin niya sa pagsisinungaling? I-apply pa rin niya sa kanyang, ganyan ang ginagawa nila ngayon sa kay dating Pangulong Duterte na hindi na nga makatao yun, ginawa nila na pagpadala dito sa dahig. Tapos ngayon nag-imbento ng mga istorya.
At paniwalang-paniwala ang mga mainstream media, mga lintik na yan, mga mainstream media. At paniwala at nag-spread na naman sila ng mga fake news. Tapos sabihin ito ang mga nagba-vlog ngayon, ang nag-fake news. Saan ka makakita ngayon ng fake news ang nagba-vlog? Alam nyo kasi, ang mga mainstream media ngayon, para sa inyong kaalaman, ang mga mainstream media ngayon, hirap sila makakuha ng balita na totoo. Sa totoo lang ha, kasi saan ba sila kumukuha? Bantayan nyo. Ilagay natin GMA7. Saan sila kumukuha ng mga video nila na ipapalabas din sa kanilang channel? Mismo sa kanilang TV station. Sa mga vlogger. Tapos sabihin nila mga fake news. Tapos ang hirap sa kanila, courtesy ang lagay nila doon. Hindi yan totoong courtesy. Kinuha lang din yan nila sa mga vlogger. Kaya pinag-initan nila ngayon ang mga vlogger dahil ang mga vlogger yun ang nakauna sa pag-scope ng mga balita. Kaya sila nagiging iyak dito sa mga vlogger. Tinatawag nila mga fake news. Paano magiging fake news? Ang mga vlogger kasi wala kasi ang pinipiling lugar. Kahit saang mundo ka ngayon, saang sulok ka ng mundo ngayon, may nagba-vlog. So makakuha ng video yan, ibato nila, i-upload nila yan, so magkalap yan. Nakikita nyo ba yung nangyari sa, nakikita nyo yung pagpunta ni VP Inday sa, dito sa Samar at sa Casaliti? Ni isang mainstream media yun, wala nakakuha. Sino nakakuha nun? Mga nagba-vlog. Sa mga gumagawa ng video sa mga social media. Kasi itong mga mainstream media ngayon, umaaray na sa mga social media. Kasi nga daw gumagawa ng mga fake news. Kasi bumaba kasi ang kanilang revenue dahil sa pagbabalita nila ngayon ay hindi na masyadong interesado ang mga tao sa kanilang pagbabalita dahil napanood na nila sa social media. Totoo yan ang nangyari. Samantala sa kanila, edited na. Anong nangyari dyan? Natumba yung camera, natakpan ng daliri ang camera, hindi yan ini-edit. Upload lahat yan. So makikita natin doon ang mga social media. Yun mas credible kaysa mga mainstream media. Advantage lang sa mga mainstream media kasi pag may mga okasyon, sila ang iniimbitahan, hindi ang mga vlogger. May mga social media. Pag may mga palihim na pupuntahan, saan ba una nakakuha ang mga mainstream media ng mga balita? Sa social media. Kasi halimbawa, itong okasyon na to, patago. May nagkuha ng picture, ipasok sa kanyang social media, mapagkita yun sa, pumunta si ganito. Nasa Cebu pala to, kagaya nung ginawa kong video noong last week, na si First Lady at saka itong si Bongbong Marcos nasa Cebu. At ang sinabi nun, fake news daw ako kasi hindi daw totoo yun itong si Liza Marcos nasa Pilipinas na. Nasa Pilipinas na. Ako confirm ko naman nasa Pilipinas na yan. Pero ilang linggo din yan na tingkagol. Ibig sabihin ng tingkagol, nakulong sa Amerika dahil doon sa kanilang problema na alam nyo na yun kung sino yung mga kasamahan nila na may na disgrasya sa tawas sa Amerika. Nasa hotel yun. Kalat yun sa mga social media. Kaya doon nating kagol ang First Lady sapagkat hindi sila pwedeng makauwi dahil may investigation pa silang nangyari. So nagpumunta ng Cebu itong si Bongbong Marcos na hindi alam ng mga media. Tago yun. Pero totoong nandoon sila sa Cebu. Ngayon, ang mga tao doon nag-fake news daw ako, may mga na hindi totoo yan. Totoo yun. Ako dito sa totoo lang, ako nag-upload dito. Sinisigurado ko muna na ma-upload ko na may totoong basis naman. Kasi kinukuhaan ko naman doon, hindi naman vlogger DYHP yun, kinuha ko sa RMN Cebu. Yun ang kinuhaan ko ng balita na yun. Although Bisaya, pero totoo yun na nandoon nga kasi nga dapat yan, ang protocol ay idaan mo na sa Philippine Information Agency o PIA ang pagpunta ng presidente kung saan man. Para pag doon, siyempre presidente yan, doon yung mga security. O balik tayo kay Kaufman. Nangyari ngayon kay Tatay Digong, ito yung sinabi ni Kaufman, Attorney Kaufman, ay nasupalpal itong si Conte. Na hindi totoo yung sinasabi niya noon na may interview yan napanood ko. Pero, sino nagsabi ng totoo? Itong foreigner na abogado. Kapwa natin Pilipino, mga sinungaling.
Yan ang problema. Tayo pang mga Pilipino, nagsisinungaling. Pero itong mga international lawyer, itong mga nandoon mismo, dito sa Europe, sa ICC, mga totoo yan nagsasalita dyan. Hindi yan nag-scoop lang sa mga mainstream media. Napanood naman yung video na yun. Kung sino yung nag-i-interview doon. Ito yung nag-i-interview doon. Isa lang din yun sa araw-araw nandiyan dyan. Sa The Hague. Araw-araw yan na sinusuportahan si dating Pangulong Duterte. Boses yun ni Alvin Antours na nagre-reklamo din yan na OFW na yan dahil sa kanyang Facebook na parang pinag-initan na din. Kasi siya yan mismo ang naghahatid ng mga information dyan kung ano ang kalagayan dyan sa The Hague. Kaya, ito yung nangyari ngayon. Sa sobrang tuwa ko, sabi ko, gawin ko to ng reaction para naman makita natin na kayo po na hindi nakakaalam pa. So, ito si Cristina Conte, nagsinungaling. Tinawag na sinungaling at lawyer activist nitong si Kaufman. So, Attorney Kaufman, thank you at mabuhay po kayo.